Eto ho, let me go down sa Mindanao ho ngayon. Alam niyo ho ba ngayon sa Mindanao crisis ho? Alam niyo ho, state of calamity sa Cotabato? Alam niyo ho, kung minsan yung sa Cotabato may mga lugar na maaring nakakalimutan at hindi masyado napapansin at maaari yung mga kapatid natin sa industriya ng pagbabalita pamamahayag na hindi masyado interesado. Or hindi kaya sila ay napapabayaan dahil siguro maliit lang yung mga sinasabing numero ng mga bilang na mga populasyon na ang bilang doon hindi sapat para ikay manalo pagdating sa eleksyon. Alam niyo ba kung minsan yung mga nagli-lead ho sa ating mga leader na tinatawag natin mga pinuno na hindi naman pinuno, wannabe leaders, and yet they don't deserve to be leaders because they don't have the moral authority and the moral ascendancy to be a leader. First and foremost, general ho yung aking sinasabi. Ano hong situation ngayon sa Cotabato? State of calamity. Ano hong meron doon? El Nino ho, tama. Biyak-biyak na ho ang lupa. Pagtuyot ho doon. Hirap ho ngayon ng mga magsasaka. Pag sinabi ho magsasaka, may mga magsasaka ho nagtatrabaho. Kamo diha sa Cotabato, gapamati sa ako. Hatag mo sa ako impormasyon. Kamo diha mga pamilya, o di ka diha sa Cotabato, ingon mo sa amo kung akong mag-iinon din he. O, sige, gamit ninyo ang among Facebook. Let me know na yun ho mga farmers, mga nagtatrabaho sa mga, sabihin ho natin, sa mga farms ng iba, sila ho yung mga binabayaran. Sometimes yung family ho nila doon ho nakatira, at sila naman binibigyan ng pagkakataon para ito naman magsaka at nagkahati-hati ho sila ng may-ari o di kaya, sige kay ayusin mo yan, kaming bahala. Ano nga ayusin nila? Tagtuyot, alaan ng tubig. Matagal na ho nating sinasabing pagpaghagandaan yung El Nino. Pero sa Cotabato ho, ito ho. Kawawa ho ngayon yung 6,000 mga magsasaka sa Kidapawan, Cotabato. Alam niyo ho ba bakit? Itong bagay lang ho na gusto kong sabihin, ito'y nabanggit na ho natin dito yung liberal mayor dito na si Joseph Evangelista. At ang gobernador ho dyan sa Cotabato, ito ho'y liberal party rin, Governor Emilu Mendoza. Si Governor Emilu Mendoza. Ito ho kasi, itong gobernador at mga may, alam nyo, pag kayo isang gobernador sa isang probinsya, meron kayong kapangyarihan na magbigay agad ng sinasabing input sa national government para makakilos kayo agaran doon sa sinasabing pangangailangan kung may crisis, in this case, state of calamity sa Cotabato. Makinig ho kayo. Alam nyo, sa pamahalaan natin, meron sinasabing procedure, protocol. Na kuminsan yung procedure and protocol sa pangangasiwa ng pag nasa gobyerno tayo. Of course, kinakailangan natin maging maingat. But you know what? I've always believed that communication is, they always defined the quality of your communication is the quality of your organization. The quality of your organization is the quality of your communication. Sa lahat ng bagay sa mundong ito, yung komunikasyon, yung sistema na kung paano natin, pangangasiwa natin sa ibaba, sa taas, sa gitna. Kung tayo'y nasa gitna. In this case, kapag gobyerno tayo, nasa Mindanao tayo, nasa national government sa Imperial Manila, nandyan sa University of sa Malacanang pala, nandyan yung presidente at yung mga kulay dilaw. Kinakailangan maintindihan nyo itong sitwasyon na to kasi baka itong si Gobernador Emily Mendoza, pinagigiitan niyo ho itong proseso na kinakailangan daw sundin na hindi siya basta-basta makapagdesisyon kasi hindi ganun kadali magdesisyon. You can tell it to the Marines, tralalala Mendoza, tralalala, lalalala. Binubwisit kita. Binubwisit ko yung mayor mo dyan at binubwisit ko at nakikinig man sa atin ang mga kapartido mo na kinakailangan agaran sa pamamagitan ng aking pagiging ulo kahit at pambubwisit. Na itong pambubwisit ko na aking magagising, kung ikay mabubwisit, lalo kitang bubwisitin hanggat makikinig ka at kikilos ka. At yung mga mabubwisit din mga kulay dilaw, na nagiging dilaw yung mga ngulangot ninyo, makinig kayo. Listen carefully. You got 6,000 farmers and in the areas na andyan, hindi lang mga farmers, bagkus pati mga residente sa lugar,
tagtuyot ngayon sa inyo. Highly affected. Yung iba dyan, kinakailangan ng suporta. Ano yung mga procedures? Mano ba naman yung mga sinasabi ho rito? Yung procedure at red plate kasi, nagiging, yung procedure at yung sinasabing mga protocol niya, nagiging red tape, bureaucracia sa North Cotabato. Alam nyo, kailangan kayo agarang kumilos. Kung sinasabi ng mga magsasaka, kailangan namin ng procedure ng ano dito, ng tulong man lang, yung hinihiling ng mga magsasaka, na masubsidize sila temporarily. Mapaunlakan silang, bigyan man lang sila muna ng mga bigas. Ang dami naman mga bigas dyan. Kita nyo, binabantayin nyo ngayon ng NFA dyan sa Cotabato. Parang ang feeling ninyo, mga kawatan itong mga magsasaka, mga putok sa buho kayo. Pag ang isang sikmurang kumakalam, naturalmente, hindi nakakapag-isip ng maayos, gagawa sila ng mga hakbang na desperadong hakbang, pwedeng lusubin yung inyong mga warehouse dyan dahil sa inyong katakawan at yung kanyang kawalang hiyaan na pinairal ninyo yung procedural aspect and protocol, procedure, red tape, kasi sasabihin ninyo, hindi ako makakilos, kinakailangan ganun rin, dadaan sa mayor, kinakailangan ganun rin. Governor Emilio Mendoza, listen carefully, Governor. I know that you're doing your best, but your best is not enough! And I know you have a mayor there named Joseph Mendoza, na nabanatan ko na rito about a month and a half ago. And I criticized this guy for trying to make himself look good because of the election. And he said, work for food for farmers. It's an insult for farmers na parang akala nyo mga sangkaterbang mga tamad. Nalalagay lang sila sa alangan, hindi sila makakilos. Naturalmente, kinakailangan lang kumain. Paano sila magtanim? Ang mga farmers nagtatanim. Anong tatanim mo kung tagtuyot yung lupa? Wala namang sustentong gobyerno, hindi pinaghandaan noon pa man yung El Nino mitigation. Ito'y epekto ng problema. Ang dahilan noon, hindi nyo nakita, mga putok sa buho kayo eh. Nagagalit ba ako? Hindi. Nagpapaliwanag lang na medyo papaliwanag na medyo nakakaloko. Ano? Cynical. Cynical. You got the cynical way. Yeah, with sarcasm. For those people who are intelligent and understand my language, you know what I mean. Para doon sa mga sa ibaba, eto pinaglalaban namin ho kayo. Hanggat may bitag life, makakaabot ho sa publiko.